Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong article sa Manila Bulletin. Ang Armed Forces of the Philippines through its Chief of Staff General Browner nagsalita na tungkol dito sa unfinished projects ng DPWH. Mga military barracks, training facilities at iba pang infrastructure na makaka-improve sa moral ng ating mga sundalo. Wala, niloko pa ng DPWH. Talaga itong DPWH, hindi lang flood control ang ilang kinakana. Pati na rin dito sa mga facilities na sana mag-i-improve sa moral, kalagayan ng ating sundalo. Nakakadismaya. Mabuti na lang at naisiwalat ito sa isang Senate Finance Committee hearing kay Senator Gatchalian. Nalaman natin na mayroon palang programang TICAS. 15 billion projects na hindi naman ghost. Maraming unfinished. Kaya mabuti nagsalita ang ating AFP Chief of Staff. Ito, title. AFP appeals to DPWH. Complete unfinished TICAS projects crucial to troops' welfare. The Armed Forces of the Philippines has called on the DPWH to prioritize the completion of unfinished projects under the yung TICAS, meaning tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. TICAS, which are critical to ensure the welfare and operational readiness of military personnel. AFP Chief General Romeo Browner said that while many TICAS projects have already been completed and are now benefiting troops across the country, several remain unfinished and must be expedited to fully serve their intended purpose. 2023 pa ito. Meron ng TICAS funds. Hawak ng DPWH. Silang nag-i-implement. So, maganda ma-correct yung impression kasi ang kumakalat, may ghost projects ang AFP. In fairness, wala. Sila lang ang end beneficiary. Ang sisihin natin dito, DPWH. Kasi nasa kanilang pundo eh. Silang nag-implement. Anong kasalanan ng AFP kung hindi ginawa ng DPWH ang kanilang trabaho? So, wala. Walang ghost projects ang AFP. Ang meron itong DPWH. Hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Grabe na talaga ang kalokohan dyan sa DPWH. Ito yung panawagan ng AFP Chief of Staff. We are appealing to DPWH na sana po ay tapusin nila yung TICAS projects na hindi pa natapos dahil napakahalaga ng mga proyekto na ito. Hindi lamang po ito sa pag-administer natin ng affairs ng armed forces, but ito ay mga barracks, ito ay mga training facilities na talagang kailangan po natin. Ano bang ginagawa nitong DPWH? Mabuti na lang at merong Senator Gatchalian na nag-preside ng isang budget hearing ba? Nandun ang Secretary of National Defense. Doon napag-alaman na may mga unfinished. 2023 pa. 24, 25 na. Hindi natin alam ilan ba yung unfinished projects. Paano kung hindi pumutok itong issue ng flood control projects? Baka makalimutan na rin ito. Kawawa ang ating mga sundalo. Our soldiers deserve the best facilities. Inaalay nilang kanilang buhay para sa seguridad nating bansa. Tapos ganyan, idili-dili pa na hindi tapusin. Anong nangyari sa DPWH? Kaya, ito, out of frustration siguro,
si Senator Gatchalian, sa isang interview, nagsabi siya kung siya daw masusunod, he will recommend the complete abolition of DPWH. And I agree. Parang, kung cancer pa, malala na ang sakit sa DPWH. Pera de los Buenos, hindi naman lahat ng taga DPWH ay kasama sa corruption. Kaya lang, karamihan na dyan. Malala ko patuloy yung sabi ng former DPWH Secretary Manuel Bunuan na mas marami daw matino sa DPWH. So, ito ngayon. Hindi lang flood control ang kanilang kinakasangkutan, pati military barracks, training facilities, wala, palpak, pati farm to market roads. Ilang billion ba yun? 10 billion ata sa Department of Agriculture. DPWH din. So, lahat na lang, lahat na public works, basta DPWH ang may hawak. Nagbiyahe kami last month ata. Parte ng Bukidnon. Ang ganda yung kalsada. Antibay. Naku, sinisira na. Ano ba ito? Ang ganda-gandang kalsada. Sinisira. So, agree ako kay Senator Gatchalian, hopeless na itong DPWH. In fairness kay Secretary Dizon, he is doing the best he can. Talagang committed si Secretary Dizon. But kung siya lang, it will take a long, long time bago niya malinisan ang DPWH. Kaya kung ako ang masunod, katulad ni Senator Gatchalian, i-abolish lahat and mag-hire ng bago. It's a drastic solution para sa isang problema na malala na. O sana, taga DPWH, pakinggan nyo ang panawagan ng Armed Forces of the Philippines. Huwag nyo nang isama ang mga kasundaluhan sa kung ano-anong ginagawa ninyo. Buhay ang nakataya. Naranasan ko yan, ang hirap ng buhay ng sundalo. Malayo sa pamilya, ang buhay nakataya anytime may mangyari. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa kapihan ni Manoy Sidrino, so ako silang bisitahon kay mag-abuno sila silang kape. Ug muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Sidrino nga tulo na kabulan, so well grow ang ilang ginaabuno karon. So daghan na gyud og sanga. So kaluoy sa Ginoo maayo gid ang among tanom. So well grow ang ginabutang. Tulo siya ka bangag. So man sa pagatabunan para gyud nga mo suyop gyud ang kape og abono. Para dili mo kuan na sa ulan. So naagi butang sa ibabaw ang bangag para gyud nga dili mabanla sa ulan. Dagan na kayog sanga. Gawas nga hinlo, tambok. Hinluan kay aron dali mangunod. Dali mamunga. Karon naman sa pag-abono mag-spray na pod si Manoy. O gawa sa kaping tanom ilang manang maupod ni ang ilang tanom nga saging lakatan. So namunga na karon ang among mga saging lakatan. So muni ang ikaduha nila nga tanom. Salamat sa nagsuportar sa kape og saging nga aron makawas mi sa kalisod. Ang among mga eskwela makapadayong gyud sa pag-eskwela
kay may tungod sa among lakatan og kape. Kay hapit na pud na mo ang among kape, ang among lakatan pod na anay nang munga. Mabusa maka salamat na gyud kay makawas Salamat. na gyud mi sa kalisod. Salamat ka.